Huwag ka lang ka umupo sa gray. Pambihira ko umupo dyan sa gray. Lumakas ang ulan. Malakas din ang ulan sa tayo ko. Pero sa iba, ayos. Dapat pala ako yung nagdala ng payong habang ako nasa loob ng jeep. Ba't ka naman doon sa eksaktong kinaupuan ko, doon lanag ang tulo. Kaya na kayo umuwi, magalit hindi nagising si madam at hindi sinabing, nag-ihi ka ga. Ba't doon ako napuruhan? Ngayon mga batid, kaunting problema. Giant. Pero nung masaya ka sa Panginoon, para yan. Amen! Amen! Yung dalawang spies na makita, pinapagtiktik, nakita nila yung saganang ng lupain. Akala may isang buwig ng ubas, dalawa ay nagbalagwait. Ganong kalaki siguro ang ubas tong gapakwan. Ang laki, binabalagwit eh. Talagang lugar na binubukalan ng honey. Gatas at pulot. Pero itong mga taong mga hindi nakatingin sa Diyos, ay wag tayong pumunta doon. Nandun yung mga anak ni anak. At saka ang wall doon, ang lalaki. Kapag malayo ang tingin mo sa Diyos, ang laki ng problema. Pero kapag masaya ka sa Diyos, rain or shine! Yung iba nga dyan, may trangkaso pa, nagpipilit eh. Bakit? Mas gusto ko ako'y di na gumaling sa paglilingkod sa Diyos. Pero kapag malayo ka na sa Diyos, pupunta dyan si sermonan, buburdagulin lang ako dyan. Yan ang problema. Yan ang problema! Are you with me? Kaya ang tanong, masaya ka pa ba? Masaya ka pa ba? Ikaw ba'y nagmamalaki pa sa Diyos? Ikaw ba'y nagpupuri pa sa Diyos? Ikaw ba'y nagpapasalamat pa sa Diyos? Ikaw ba'y tumatayo pa para sa Diyos? Grabe si David. Nirequest siya ni Saul. Ibibigay ko yung iyong anak para yung maging asawa. Bigyan mo lang ako. Ng ilang yon? Ng masamang balat ng aking mga kaaway. Alam niyo na yun. Mga lalaki, alam niyo na yun. Di ka? Talagang naibigay nga yun eh. Isa yata kay Jander ang nakuha doon. Masamang balat. Sinuong eh. Sinuong eh. Alam mo, bakit dapat tayo revive? Pag ikay masaya sa Panginoon, ay talagang ang dami mong nagagawa para sa Panginoon. Kahit parang hirap-hirap gawin. Kalahin mo si Brother Rani, salamat, may init pa sa Panginoon. Kasi wala na siyang time eh. Kagagaling lang sa pagpupuyat sa camp. Umuwi siya ng medyo 2:00 ng madaling araw. Tumulog lang na kaunti. Binanatan uli niya ito. Walang bayad yan. Pero pag maniningil, walang bayad yan. Pinicture ng kanyang asawa, ito ang ministry ng aking poging asawa. Kung ikaw'y manghihina, sabihin mo lang, restore unto me the joy of my salvation. Kumusta na tayo? Kumusta na tayo? Mga workers, kumusta tayo? Tayo ba'y magpapatuloy? God is just a prayer away. Mag-pray lang tayo. Dumarating ang panghihina, dumarating ang discouragement, pero magmakaawa tayo sa Diyos. Hindi yung tayo ay parang ayaw nang mapapagsabihan. Naka, sino ka? Hindi ko ang marunong sa lahat. Yabang ang babalot sa mga taong malayo sa Diyos. Yabang. Nagkakaintindihan ba tayo? Amen? Kumusta tayo? Tayo naman nakakaalam ng ating sarili. Alam ko ang sarili ko. Alam niyo ang sarili niyo. Pero salamat, may Holy Spirit nakatira sa atin. Kaya siya yung magre-restore. Reason? Kasalanan lang. Verse 14. Verse 14.
Iligtas mo ako sa salang pagbububo ng dugo. Yan. Guilty dyan si David. Hindi lang sa pangalo niya, maging sa pagpatay. O Diyos. Ibig sabihin, ang nag-alis talaga ng kagalakan ni David sa Diyos ay kasalanan. So, reason for restoration ay meron tayong kasalanan. At tayo naman ay magmalay. Amen? Amen ho ba? Magkaroon tayo ng, kumbaga sa babae, delikadesa. Ikahiya natin ang kasalanan. Tama ba? Alam niyo, pwede kang matanggap publicly, pero sa Diyos hindi. Amen. Nakakalungkot. Wag ho tayong pagdating sa kasalanan ay couple mocks. Alam niyo yung couple mocks? Maraming ganyan. Ayaw na mapakialaman. Ayaw na mapagsabihan. May Holy Spirit ka ba? Tayo ba'y nangihina? Tayo ba'y napapalayo sa Diyos? Tayo ba'y nadudumhan? Tayo ba'y napapagod? Tayo ba'y gumugupo? Tayo ba'y pwedeng masira? Pray to God, restore unto me. Then number 3, resources of restoration. Ano yung mga naging means, source, kung bakit napanag-uli si David? Salamat, mga kapatid. Nabasa niyo ba ang tagpong ito kung paano nagkasala si David? Yeah? Nagsimula sa hindi pagiging active. Kaya mahirap yung hindi active. Si David ay sanay na nasa field, nasa labanan. Pero nagsimula pahinga, kaya mahirap yung walang ginagawa sa Diyos. Yan ang nagiging busy time ni Satanas sa ating buhay. Our idle time is the devil's time for us. Are you with me? Asabang siya na nagpauli-uli doon sa bubungan ng palasyo ni David, nadungawan niya ang si Bathsheba. Ang ganda. Nagtanong-tanong, sino yung babae yun? Pinakuhang pilit, ginalaw, at nung magbuntis, pinagtatakloban, etc., etc., etc. Wala nakakaalam. Pero salamat, may Nathan. Are you with me? Nabasa niyo ba yun? Saan ang chapter yun? 2 Samuel, chapter 15 and 16. Andun yung kwento. Hindi alam, pero sabi ng Diyos kay Nathan, pumunta kay David. Nabigay pa nga siya ng parabola eh. Hindi ko na matanda yung kwento ng parabola. Para bagang isang babae na mayroon lamang isang tupa at dumating yung kanyang kaibigan, paghahanda, ay yung isang mayaman ay kinuha pa yun sa babae. Ang sabi ni David, pambihira tao yan, dapat pinapatay yan. Ang sabi Nathan, ikaw yun. Kaya matuwa kayo, may nagre-rebuke sa inyo. Magpasalamat kayo na may nasaway na Nathan sa atin. Are you with me? Ikaw yun. Huwag kayong magtampo, matuwa kayo. Amen? Kung talagang nami mismo yung masayang buhay sa Panginoon, akalain mo si Goliath hindi mo tinatakbuhan, akalain mo yung kalabang Palesteo hindi mo tinatakbuhan, nung kasagsagang masigla ka sa Panginoon. Pero ngayon, kaunting problema ay iyong iniinda. Lord, ibalik mo nga sa akin ang sigla ko. Ay di manalangin ka ng Nathan. Kaya matuwa kayo, may pastor. Problema eh, pag iba ang pinipreachingan eh, yes, pastor! Laksan mo! Ay paano nung ikaw na? Alay, wag mo akong dadaanin sa gayan. Walang bordagulan. Bakit mag-iba? Palakpak ang tenga mo. Bakit nung ikaw na?
Yan ang problema sa iyo eh. Ha? Huwag kang maglakas-lakasan. Dahil wala ka pa doon. Paano pag tayo na naandoon? Are you with me? Amen? Kung maliitin natin noon ang mga Kristiyanong kaunti lang problema ay wala na. Kaunti lang problema ay suko na. Paano kung tayo ngayon ang gayon? Kaya siya nag-aakalang nakatayo ay mag-ingat. Are you with me? Kayo ba'y natutuwa pag may pastor? Sabi nga ni Tasio ba si Brother Tasio? Salamat. Si pastor ay matapang mangaral. Sabi? Kaya ba'y nagpapasalamat pa rin ng matapang ang pastor niyo mangaral? Kaya ba'y natutuwa ang may Nathan? Sarap ka nang may nasaway sa atin. Kesa na tayo ay mahimahiyasa na lang sa mali. Kaya may discipline ang church natin. May church discipline ang church. Bakit? Hindi ito basta organisasyon. Ito'y katawan ng Panginoon. Itinutuwid ang nagkakamali. At kung tayo nagkakamali, ang maganda nga din, nagkukusa na tayo eh. Nahingi ng tawad. Ikaw yun, David. Alam mo, kay David, wala siya. Akala sabi, napatawad na. Napatawad ka na, David. Bakit? Ako'y nagkasala. Sabi din sa 2 Chronicle, ako'y nagkasala, isang malaking kamangmangan ang ginawa ko sa Panginoon. Bakit? May Nathan. Ginagamit ng Holy Spirit ang mga kapatiran na nagmamahal sa iyo. Alam niyo ba mga kapatid, open rebuke is better than secret love. Sagyang ang nagmamahal, nagtutuwid. Kaya kung kinakampihan ka sa mali, hindi ka mahal niyan. Amen? Tama ho ba? Amen. Kaya pasalamat tayo. Hindi tayo masaya na tayo nabubuhay sa kasalanan. Dapat may Holy Spirit tayo. At tayo ito'y maging masaya na mayroong pinapadala ang Diyos na mga handang sawayin tayo. Yung iba hindi eh. Ayaw ng saway. Ang gusto'y sayaw. Amen? Pero kung iniwala, pag may Holy Spirit, Spirit restores. Gumaling ka na ng pagtakas, hindi ka makakatakas sa Holy Spirit. Gumaling ka ng pag-iwas, hindi ka talaga makakaiwas sa Holy Spirit kapag may Holy Spirit. Pero kung wala kang Holy Spirit, gumaling ka na ng pagtigil dito. Lalayo't lalayo ka. Bakit? Hindi mo may enjoy ang company ng mga may Holy Spirit. Are you with me? Not only Prophet Nathan, Word of God. Word of God. Diga? Nagsalaysay muna si Prophet Nathan. May pinapakinggan si David. Kaya mga kapatid, ang resources ng restoration, siyempre ang Holy Spirit, ang origin, He restores. Ginagamit niya si Nathan. Ginagamit mo ba ang pastor sa inyo? Si Brother Albert nga, hindi mas pag-ano, nung mag-preach siya dito, ginamit siya sa akin. Amen? Huwag mo sasabihin, ngapat pastor ka, hindi ka na tinatamaan. Grabe, ngaling-ngaling ko nga hindi tingnan si Ambit eh. Kaya ito pinupuro nito. Naglalaban ang pride habang ako'y nakikinig. Pero biyaya, ang Holy Spirit malakas. Tumingin pa rin ako kay Albert. Tiningin ko nga aking mukha. Ngaling-ngaling ko nang umiyak eh. Ako'y nayayabangan sa sarili ko. Kung ikay mag-preach, kung mapagwaswasan, ba't ikaw ngayon ang nakikinig, ba't hindi ka makatingin? Talagang itiningin ko ang aking mukha.
Bakit gusto kong humingi ng awa sa Diyos? Bakit ako'y napagtamaan din doon? Ang tunay na leader naglilingkod. Di puro utos. Kaya nga ako'y nahihiyang mag-utos. Amen? Ganda nun. Kaso lang at sakit. Nakakapugto ng hininga eh. Ganun pala yun. Pero pag ikaw ay tutugon ng may pakumbabaan, may restoration. Amen? Salamat may Albert na naging Nathan sa akin. Kayo ba'y nagpapasalamat ang pastor nagiging Nathan sa inyo? Yung mga workers natin na nagpipiris dito, sila ba'y Nathan sa ating buhay? Pag hindi sila naging Nathan sa iyo, ano mangyayari sa iyo? Natanggal ka isang araw. Bakit? Ang sabi, siya na nagpapabaya ng kanyang lakad ay may mabigat na pagsaway. Are you with me? Amen. Yung mga cellphone ninyo, gaano kayong katapat sa inyong cellphone? Mga young people. Hindi ko na alam ang paggamit ng inyong cellphone. Kala mo, sa santo din eh. Pero pagka nakahiga, nagliligawan sa cellphone. Is that possible? Is that possible? Kaya pagdating dito, palingalinga, nasa yung ka-text ko? Nung wala, punta sa labas. Nung wala, umuwi na. Ibang habol. Is that possible? Marami ang nangyayari sa cellphone. Hindi natin control yan. Hindi natin kita yan. Pero may Holy Spirit na omniscient. Are you with me? Kayo, pag nasa inyong trabaho, kita pa ba namin kayo? Pero may Holy Spirit, nakita kayo. Kayo, pag nasa schools, kita pa ba namin kayo? Hindi na. Pero kita kayo ng Holy Spirit. Prophet Nathan, Word of God. Ano pa ang source? Recognition and confession of sin. Kaya mababasa po natin dyan sa verse 1 hanggang 7, andun yung pagsisisi. Mga kapatid, wala hong restoration na kinikipit balikat mo lang ang kasalanan. Amen? Amen. Nasasabik ba kayo sa dating masiglang buhay? Nasasabik ba kayo doon? Pambira, ang sarap ng masayang buhay. Dati, nung ako po ay bagong ligtas, ang daming kalipong-punga na tao dahil may sakit yung tiyo ko. Pero wala akong pakialam sa kanila. Bakit? Kaya natapos ko ang Bible ng 7 beses sa loob lang ng 3 buwan. Wala akong pakialam sa tao. Masaya ako nagbabasa ng Bible. Masaya ka pa ba nagbabasa ng Bible? Masaya pa ba kayo nagbabasa ng Bible? Masaya pa ba kayong umaattend ng prayer meeting? Masaya pa ba kayong umaattend ng prayer meeting? Masaya pa ba kayong umaattend ng linggong maghapon? Masaya pa ba kayong nagbibigay ng tithes and offering? Masaya pa ba kayong nagpipray? Masaya pa ba kayong naglilingkod kahit ang daming problema? Kaya ang sarap ng masaya sa Panginoon. Hindi alintana kahit matindi na ang problema. Pero ngayon, umambon lang. Naku, di ako makakasimba. Naambon. Harangan ng sibat, mananatiling tapat. Wag lang uulan. Tayo ba nagkakamali pa? Tayo ba nagkakasala pa? Ito ba'y ating kinikilala pa? At inihingi ng tawad sa Diyos. Grabe yung paninimdim ni David dyan. Kasi nga, patulan natin ng kaunti. Verses 1 hanggang 5. Bilisan na lang natin. Mahawa ka sa akin, O Diyos. Ayon sa iyong kagandahang loob, ayon sa karamihan ng mga malumanay ng mga kawan, ay pinawi mo ang aking mga pagsalangsang. Verse 2, hugasan mo akong lubos sa aking kasamaan at linisin mo ako sa aking kasalanan. Sapagkat kinikilala ko ang aking mga pagsalangsang, huwag nating pagyabang, ating kilalanin, ating kumpisal, ating tanggapin. Huwag tayong maninisi pa ng iba. Ang tunay na nagsisisi,
hindi dapat naninisi. Sapagkat kinikilala ko, ako ang gumawa ng kasalanan. Ako, kung may dapat sisihin, hindi ang iba. Ako! Dahil kahit makakita pa ng mali hanggat hindi ikaw. Kahit ang iba pa'y lumalayo hanggat hindi ikaw. Pero kahit si Bay gumagawa ng tama, ikaw ang lumayo, huwag mong sisisihin ng iba. Ako. Kaya ka nanghihina. Ikaw ang hindi nagbasa ng Biblia, tapos sisisihin mo yung iba. Ikaw yung hindi nasimba lagi, tapos sisisihin mo yung iba. Aminin mo! Aminin natin! Ako! Hindi sila! Kaya hindi tayo may panumbalik, naninisi tayo. Sapagkat kinikilala ko ang aking mga pagsalangsang. At ang aking kasalanan ay laging nasa harap ko. Laban sa iyo, mga kapatid, sa paglayo, sa kasalanan. O sa paglayo, dahil sa kasalanan, Diyos ang ating kalaban. Sa iyong laman. Sa iyo lamang ako nagkasala at nakagawa ng kasamaan sa iyong paningin upang ikaw ay aring ganap pag nagsasalita ka at maging malinis pag umahatol ka. Verse 5. Narito. Kalahin mo, naabot ni David ang lalim ng rurok ng kanyang pangumpisal. Lord, talagang ako'y masama. Buhat ng ako'y ipanganak pa. Amen. Alam niyo, ang tunay na nagsisisi, hinahalbot ang sarili. Naintindihan niyo ba yan? Ang tunay na nagsisisi, hinahalbot ang sarili. Hanggat may nakikita kang dumi, gusto mong ipahayag sa Diyos. Kaya si Pastor Franklin, pakinggan mo yan pag nagpray-pray. Panginoon, kung may natitira pang mga kamalian, kung lahat pang mga saliksik ng aking puso, yung talagang sinisimot. Kaya nga ayoko sumabay doon pag nakain eh. Bakit? Sinusukat pati pagkain. Kasi architect yun eh. Kaya pati ang kanyang katawan, ang galing mag-maintain ng figure. Sexy pa rin hanggang ngayon. Sabi niya, kung may katalasan ng aking dila, kung may natitir pang mga karoon-roonan sa kaibuturan ng aking kalubloban, Lord, patawarin mo ako. Hanggat may alam niya, hinahalbot niya ang kanyang sarili. Akala mo sa paghahalbot ni David, pati sa panahon ng siya ipaglihi. Mga kapatid, ang pagsisisi, hindi mababaw. Hanggat may mali, dapat ihingi ng tawad. Sukdo lang wala na siya maalala. Ano sabi ni David? Patawarin mo rin ako sa publik kong mga pagsalangsang. Kasi hindi niya mabilang eh. Isinama na niya yung hindi niya matukoy. Are you with me? Tayo, obvious na ang ginagawa natin, wala pa rin. Nakakalungkot yan. Amen. Amen. Restore resources. Not only that, verse 15 and 16, ito po ang pinakamaganda, mga kapatid, na source or resources. Prophet Nathan, Word of God, heard, recognition and confession of sin. Ito yung rurok aside sa paggawa ng Holy Spirit. Verse 15 and 16, O Panginoon, bukhin mo ang aking mga labi at ang aking mga bibig ay magsasaysay ng iyong kapurihan. Verse 16, sapagkat hindi ka nalulugod sa hain, na kung dili, bibigyan kita. Wala kang kaluguran sa handog na susunugin. O verse 17 pa yata yan. Ang mga hain sa Diyos. Amen? Restore unto me the joy of my salvation. Ang mga hain sa Diyos, magpapanumbalik sa atin, ay bagbag na loob. Ano ibig sabihin ng bagbag na loob? Broken heart. Basag sana ang ating puso sa Diyos. Amen? Hindi matigas. Alam niyo po, kung may dapat tayong tigasan sa ating buhay, ay yung paggawa ng tama. Kung may dapat tayong pinagmamatigasan,
pinaninindiganan ay sa gawaing tama. Pero wag sana tayong matigas sa paglayo. Amen? Magandang basag ang puso kaysa binasag ng Diyos. Mahirap pag ang Diyos ang bumasag. Luluhod ka rin pala'y aantayin mo pang ikay magkagayaan. Are you with me? Amen? Wag ho tayong lalaban sa Diyos. Si Lucifer ngay walang iniubra, ikaw pa. Amen? Si Kristo ngay hari ng mga hari. Not my will, but thy will be done. Who are you? Who are we? Amen? Ang mga hain sa Diyos ay bagbag. Alam niyo mga kapatid, ang pusong basag, ang pusong mapagpakumbaba, yan ang pinakamagandang daluyan, pagmulan ng restoration. Amen? The Spirit restores. Isang bagbag at may pagsisising puso. Bagbag. Ano ka sa bagbag? Broken. Contrite heart. Bagbag. Basag. Mapagpakumbaba. Tayo ba'y marunong pang bumaba sa Diyos? Man. Man. Ang hirap niyang tayo na ang mali, tayo pa ang kahirap ka ng gayon. Tama? Para bang nagsuntukan? Siya nasa ilalim, napagdaganan. Sabi si Babaw, ano, lalaban ka pa? Hindi na siya na ngayon napagdaganan siya pa, lalaban ka pa? Siya na nga ang dihado eh. Paano ka marirevive? Ikaw na yung dihado eh. Hindi ako nakakita ng nakalamang na lumayo sa Diyos. Walang ganun. Naniniwala pa ba tayo sa salita ng Diyos? Amen. Naniniwala pa ba tayo sa salita ng Diyos? Amen. Ang mga hain sa Diyos ay bagbag na loob. Kailan tayo huling nabagbag ang loob ng ating pagpapabaya sa Panginoon? Kumusta yung people? Kumusta YS? Kumusta married? Masaya pa ba tayong ligtas? Then last, results of restoration. Results. Ibig sabihin, kayang i-restore. Amen? Magpakalaki-laki man ang kasalanan na nagawa ni David. Magpakagumun-gumun man ang kasalanan na nagawa ni David. Kayang i-restore. Kaya huwag kayong ma-discourage. Amen? Kaya nga niyang patawarin ang ating nakaraan. Kaya rin niyang patawarin ang ating kasalukuyan. Bumaba lang tayo. Magmakaawa lang tayo. Magsisi lang tayo. Tumilala lang tayo ng ating panghihina, pagkakasala, paglayo sa Diyos. Bumaba tayo. Tayang ibalik ng Diyos. Di ba kayo nagtataka, yung nabunggong mga sasakyan? Nabunggo, pingkot. Pati mukha ng driver, pingkot. Kaso mas madali pang i-restore yung lata ng kotse kaysa mukha ng tao. Kita ko eh. Pik, 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 pik. Tapos masilya uli. Tapos pintura uli. Tapos isprayan uli. Ay parang bago eh. Nai-restore. Okay, wala mga kapatid. Nanghina man tayo. Nag-backslide man tayo. Nakalimot man tayo. Nagumon man tayo. Nababad man tayo sa kasalanan katulad ni David. Kayang restore. Huwag na tayo magmatagal ng panahon. Bumaba na tayo agad. Ano yung result? Verse 13 and 19. Nandiyan pa ba kayo? Kung magkagayo, ituturo ko sa mga mananalangsang ang iyong mga lakad. Ibig sabihin,
Ito yung magiging resulta kapag na-restore ka. Amen? Active ka na uli. Active ka na uli. Tama. Amen. Kung magkagay, ituturo ko sa mga mananalangsang ang iyong mga lakad at ang mga kasalanan ay mga hihikayat sa iyo. Marami pang mukhang ganyan, marami pang ideyang ganyan. Kapag ikaw ay na-restore, active ka uli. Hanggang inactive ka, hindi ka restore. Are you with me? Then verse 18, 19. Pakibasa nga ninyo lahat. Mga kapatid, kung magiging malulugod ka, ang Diyos ay matutuwa na uli. Amen? Ang Diyos ay magagalak na uli. Dati ikaw ay lungkot na lungkot. Ang hindi mo pagiging masaya sa Diyos, malungkot ka na rin. Pero pag masaya na uli ang Diyos sa iyo, masaya ka na rin. At marami pang ganyang konsepto na maraming ibabalik sa atin kapag merong restoration. Yun ang mga results. Amen? Marami. Maraming nadadamage ng kasalanan, pero may panunumbalik uli yun kapag na-restore. They believe that the Holy Spirit can restore you, can restore me, can restore us. Balikan. Dito tayo magtapos sa conclusion. I-apply natin yung Revelation chapter 2, verse 5. Dito tayo magtapos. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog. Ano yun ang pahina sa iyo? Bakit hindi mo na ginagawa yung dati? Alalahanin natin. Young people, alam mo ba yun? Baka cellphone. Baka love life. Mag-iingat kayo sa love life. Ang love life, normal lang yan. Pero ipanalangin muna. Huwag mo nang diha ng diha. Are you with me? Tama ho ba? Nung ako young people, ang nagpahina talaga sa akin love life. Kaya dami ko friend. Sa young people kalimitan, nagbabackslide dahil ng love life. Ngayon, hindi lang. Pati ng cellphone. Sa YS. Ano nagpapahina sa inyo? Sobrang love life. Trabaho. Mga batid, ang trabaho pwede kayong ma-revive dyan. Kusain nyo lang laging kayong nagbabasa ng Bible. Kung talagang malayo ang communication niyo sa church, mag-online kayo. If there is a will, there is a way. Amen. Merit. Ano nagpapahina sa inyo? Hindi ko na alam. Baka kapitbahay. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog. Ang nakakaalam naman kung saan tayo nagkamali, tayo Tama ba? Alam na alam natin kung bakit tayo hindi nakasingsigla ng dati. Alam natin yun. Ang problema lang, kaya mo pa bang aminin? Iwanan? Pagsisihan? O baka naman, pinagtatanggol mo na? Ay, mahirapan ka talaga. Ano sabi? Alalahanin mo kung saan ka nahulog. At ano? Ano magsisi? Ano magsisi? Ano ba salitang umipod? Umipod. Doon sa pinanghina mo, mag-utay-utay ka ng umipod. Ayun Huwag agad malaki. Baka mabaynat. Ipod-ipod. Kung ikaw ay 1 taong hindi nasimba, 2 taong,
At least sana magsikap ka, isang buwan, makakadalwa ka na. Ipod para hindi mabigla. Ay paano pag natatngan mong preaching ay ties na naman? Hindi ka giving na naman, ay di ikea na naman. Ayan na nga bagay. Kaya ayaw ko umatid dahil dyan eh. Utay-utay. Ang mahalagay, naalis. Naipod. Amen? Magsisi. Alam nyo, hindi nakakatulong yung amin lang ng amin, kundi ka man naalis ay naamin mo. Utay-utay kung hindi man mabilis, umipod at least consistent. Mas nakakapuno ang patak ng tubig na na tuloy-tuloy kaysa isang drum na buhos na bigla. Are you with me? May maraming nangyayari na tuloy-tuloy. Kaysa biglang lakas na bigla uling wala. Amen. Ano pa? Alalahanin mo kung saan nahulog, magsisi ka, at gawin. Gawin. Ay utay-utay na uling active. Amen. Ako yung iniwala sa baynat. Amen? Kayong mga nanganak, pero yung iba sa inyo mukhang buntis lang, pwede talagang ibang nanganak. Sa totoo talaga, ang payo sa mga nanganak, huwag muna kayo magbubuhat na mabibigat. Bagong anak ka pa lang. Lalo ikaw ACS. Huwag ka magbubuhat. Mababay na. Ikaw ay galing sa trangkaso, huwag kang bubuhat. Pagkita mo ikaw ay nakakabango na uli, gawin mo uli yung ginagawa. Men, gawin ang iyong mga unang gawa. Unang gawa. Ano ang unang gawa natin? Nang maligtas ka, sipag mo sumimba. Amen? Nang maligtas ka, sipag mo magbasa. Nang maligtas ka, ang sipag mong sumama sa mga gawain. Nung manghina ka, well, given na yun, ako'y nanghina rin. Pero salamat, Spirit restores. Alalahanin mo lang kung saan ka nahulog. Magsisi ka. At dahil nagsisisi ka na, gawin mo uli yung una mong gawa. Klaro ba? Amen? Ganun lang kasimple yun eh. Gusto mo ba may tubig? E di mag-igib. Gusto mo ba bang fresh? E di maligo. Gusto mong ikiwalang amoy? E di magpabango. Gusto mo ikin makatulog? Pumikit ka. Gusto mong magising? Ay gising. Napakamisan, haantayin pa natin ng hiwaga. Lord, pakitaan mo ako ng sign. Alam mo, huwag ka nang manalangin ng sign sa pag-attend. Umalis ka ng bahay mo at pumunta ka dito. Amen. Lord, gusto ko magbasa ng Bible, di buklatin mo. Gusto mo magbigay, di magbigay. Gusto mo maghaki ng kalwa, kung hindi mo kayang umimik, sumama ka sa magaling umimik. Ganun lang. The fact is, the Spirit restores. Malalim ang balon na kinahulugan ni David. Pero naiahon siya. Kaya ka rin niyang iahon. Kaya rin niya tayong iahon. Tayo manalangin.